um, would you suggest that, halimbawa, yung mga dams, spillways, itong mga flood control, it's about time that we really put up all projects for water management under one full-fledged department para at least masyado ng malaki DPWH. Sa laki nga, hindi nyo na po monitor, kaya nga ho siguro may nakakalusot. So, is it now practical, considering that water is now becoming scarcer every day? Pag tag-ulan, ang dami natin tubig. Pag tag-init, tuyong-tuyo, wala naman tayong tubig. So, nasasayang. So, with the Department of Water, baka mamaya we can manage our water resources more effectively. No? Yung mga water impounding, mga dams, mga flood control na hindi matatapon lamang, iniipon natin. What can you, Secretary Visan, regarding the establishment of the Department of Water, that will be separate from the Department of Public Works? Mr. Chairman, I think the President himself has supported this initiative. I think it is part of several discussions already with Congress and especially in the GADAC. So I mean, we fully support this po, no, the creation of a separate Department of Water that will handle this. So, kasi kailangan po talaga, very, very important po yung water resources management. And we will support this 100% po. Thank you for that. Meron akong it may be a parochial concern, pero nangyari po ito sa San Juan. Nandito kaya yung NCR director? Siguro alam niya kasi wala na si Yusek Bernardo, siya po yung kausap po dito. Meron pong bago lang po. Bago lang, yung dati wala na rin. Wala na rin po. Siya po ay actually naging subject nung cleansing natin. He's also part of it. Okay. Yes, so may bago po tayong regional director, si Joel Limpenko. He came from Region 6, the region po of nangyari po kasi dito, for the past 3 or 4 budget seasons, actually, noong 19 Congress pa, I was asking for a for a pumping station. Ito na ho sana yung huling pumping station in Batis. San Juan. Yung Batis, yung Batis. San Perfecto, no? 3 budget season, kasi yung flood pro namin, ginaya ito namin sa Nabotas no? Yung kanilang bombastic pump, yung low-lying areas na wala po yung baha because of the pumping station. It has been effective also in San Juan. But isa na lang po ito na ni-request ko for several budget hearings. Ang nangyayari po, oo lang po sa amin, si Yusek Bernardo, si Secretary Bunuan, para siguro mapasa lamang, pero pagkatapos, iirata, susulatan ng district office ng congressman, inuutusan siguro ng mayor namin, na iirata. So, yan po, ang kapalit, no? Gagawin yung river revetment, slow protection, drainage improvement, at makikita nyo po, may mga familiar names po. Wow! Si Darcy, hello Darcy, is there again. Diba? So, anong nangyari po, ilang taon na, parang ganito, that's why I'm bringing this up. If this happens in our districts, ganito rin ang nangyayari sa buong pangkalatan. Hindi po nawawala ang baha, kakaawa po yung aming mga taga San Perfecto at Batis, yung mga kagamitan po nila, pinag-ipunan, motorsiklo, sasakyan, refrigerator, lahat po, nababaha, pinaghirapan po nila yan. Sabi ko nga kay Secretary Bono on that time, tayo po, maganda ang natin, hindi tayo nababaha, pero sila pinag-ipunan po nila yan. Yan po, yung mga river revetment, slow protection, drainage improvement, si Director, agree ba kayo na itong mga ito makakatanggal ba ng tubig? Ano ba ang magkabaha? Or ang isang pumping station? Ano ang mas makakatulong? Pumping station po, sir, ang mas effective. Yun na nga po. So, for the past 3 hearings, 3 budget hearings, Mr. Chair, I requested for this. Ang sabi ko na nga kay Yusek Bernardo noon, Yusek, wala makawang pakialam kung sino gumawa niyan, gawin nyo lang, nakakaawa ang aming mga kababayan. Yan yung exact words ko kanyan. Kayo na pong bahala kung sino, gawin nyo lang. Yan yung aking pong exact words.
So if this happens in one district, in our own district, ganun din po nangyayari sa pangkalatan. Sa halip ng mga proyekto na makakatanggal ng tubig, baha, pagpapalit-palitan sa mga slow protection, river revetment. Sa totoo lang, minsan pag naka-chopper kami siguro, Mr. Chair, nakikita mo halos lahat ng ilog natin, sementado na. Kahit walang community. Sementado, wala namang in danger. Talagang halatang pin-project lang. And I know you know what I'm talking about, Secretary Dizon. Sana, ito yung mga reforms na, pasensya na, ito yung I'm always on the ground. Kami ni Sen Gatchalian, lagi kami nasa kalye at bumabiyahe. Napapansin namin to. I hope this does not happen. Ito pong sa San Juan, no, familiar yung pangalan. Kaya naman pala ayaw gawin yung pumping station na hanggang ngayon lubog. Tignan nyo yung mga contractor, sila Wawaw, Darcy at lahat. Talagang, alam na ika nga. Diba? Ito yung mga gumawa ng mga anomalous, substandard, and ghost projects. I just hope you'll take this, take note of this. We will, Mr. Chairman, and your observations are very, very accurate, Mr. Chairman. And unfortunately nga po, sabi nga po kasi ni Presidente, teka, pause muna tayo for 26. Kasi nga, kailangan mo ng, talagang, let's put some order in the identification or in planning of flood control projects, because as you very accurately pointed out, there is no order. It's just flood control here. Walang plano, walang basehan, walang master plan. Yun po ang nangyari. So, yun po ang gustong makorek ng ating Pangulo, and yun po ang gagawin natin. Sana mapasa na talaga yung master plan for infrastructure national development, because this will really, again, two birds with one stone, magagawa na natin yung mga long-term infra, big-ticket items, at the same time, prevent the occurrence of these anomalous projects. Siguro, Mr. Chair, to give way to our colleagues' last points, I'm sure na ito po pet peeve nating pareho, no? Yung pong mga maayos na infra, sinisira para ayusin ulit. Alam ko, nabanggit na rin Secretary Dizon yan, na we know for a fact, we're also, we became local officials, na meron pong mga talagang periodic, rehabilitation of infra projects, no? Kaya lang yung mga nakakalungkot, yung talagang maayos na daan, bubutasin, sisirain para ayusin ulit. Sayang ang pera. Ang dami pa nating infrastructure na pwedeng paggastusan. Minsan, ako nagmumotor ako, kaya mas kita ko talaga yung quality eh. Minsan nadadaan ako, sabi ko, ang ganda ng kalyeng to. Bakit binabakbak? Ang daming masira-sira. For example, yung pong Andaya Highway sa Bicol, sa Quezon papuntang Bicol. Ilang taon na akong dumadaan dyan. Hanggang ngayon, lubak-lubak pa rin. Sana doon na lang kinonsentrate yung Andaya Highway na yun. Ang isa pa, yung pong mga asphalt overlay, na isa ding dating paborito ito, minsan 3, 4, 5 patong na. Para na skyflakes. Kahit anong patong, maluto. Di ba? Mataas na siya sa bangketa. Minsan maganda pa yung asphalt, magpapatong na naman agad. I'm sure alam ni Senator Gatchalian what I'm talking about. So ito yung mga dapat natin i-take note at iwasan na talagang kung meron man, dapat meron sigurong logbook kung kailan yan ginawa, kung kailan talaga due for asphalting or reblocking. Alam naman natin main highways kailangan i-reblock, but there are highways na talaga nadadala ko, lalo ni Maharlika, may sirang-sira na, understandable na kailangan i-reblock. Pero merong maayos, yun yung nakakainis na sinisira. Especially in Metro Manila. Siguro dahil yung mga district dito, lahat ayos na, maraming sinisira at inaayos para lang magka-project. Even then Ombudsman, sa aming radio program, pinag-uusapan namin doon. Tulad nung tuloy namin sa San Juan, short span, papunta sa mga villages, walang heavy load. Short span, walang galaw. Sinira 3 tulay. Ginawa 3 tulay pa rin. Kung mahaba yun, long span sana, may movement, siguro meron yung duration, pero yung short span, light traffic, di ba? Hindi dapat, sayang ang pera. Hindi tayo, Mr. Chair, hindi tayo mayamang bansa para magsayang ng ganitong pera sa mga infrastruktura na hindi kailangan. And I'm very happy that our secretary, sa kanya pag-iikot pa lang in his first month, nakita and he has already observed
Last point, Mr. Che, yung talagang paborito ko, I'm a rider. Gustong-gusto ko talaga yung nakikita ko yung mga bagong gawa. Natutuwa ako pag may mga bagong tulay, bagong bypass road, nakakaiwas sa traffic. Pero nalulungkot din ako, meron ako nakita. Tabing dagat noon, paborito namin yun, gravel pa noon eh. Ngayon, 4 lanes na, pero hindi ko na makita yung dagat. Sa laki ng seawall, hindi ko na makita yung dagat. Diba? Napakaganda sana, pero sa tingin ko sayang yung ano doon. Well, yun lang yung nakikita kong sana if money spent wisely, ang dami pa nating infrastructure na pangangailangan, wag naman sana doon sa mga infrastruktura di na kailangan. So that's all, Mr. Chair. Thank you, Secretary Dizon. Thank you, Senator Mr. JV. Chairman, may quickly Yes, go ahead. respond lang po. Unang-una po, again, maganda po talaga yung observations ni Senator JV, Mr. Chairman, dahil siya po mismo nakakakita kapag siya umiikot, no? Either nagbabike o nagmumotorsiklo. Yung una po, on October 7, we issued a nationwide suspension of road reblocking. Nationwide po yan. At meron lang kami, ang sinabi ko po sa mga RDs na nandito sa likod ngayon, mga DEs, na para matuloy, i-justify nyo kung bakit i-road reblock. Kailangan nyo i-justify. And I've asked, especially now we have new OIC USEC for technical services, we need a very clear policy. Kailan lang ba dapat mag-reblock? Kasi ngayon, hindi ho natin, paratawa ka, Mr. Chairman, kung makikwento ko lang sa inyo lahat ng mga fiber na nakukuha ko at mga palusot na nakukuha ko sa mga DE na sinasabi, sir, sira na yan eh. Sabi ko, paano mo nalaman na sira? Basta sir, sira na yan. Ganun ang sagot sa akin, sir eh. No? So, hindi na po pwede yun. There has to be very clear parameters kung kailan dapat mag-reblock. Alam naman natin, may mga times na sira na talaga, kailangan mag-reblock. Halimbawa po, yung daang Maharlika natin. Ang problema ko nangyayari, yung mga dapat i-reblock at ayusin, hindi yun ang ginagawa. Ang ginagawa, yung mga maayos, yun ang sinisira. So, yun po, kailangan po nating magbago doon. So that is that will be ongoing po at ipipresenta po namin sa Senate once that clear criteria is ready. Sa asphalt overlay naman po, ganun din. No? Kailangan po klaro kailan ba dapat ang asphalt overlay. Minsan po, maayos na maayos ang kalye, i-overlay. At ito po masakit, yung quality po ng overlay, yung asfalto, hindi po sumusunod sa tamang standard. So yun po, syempre po, kasi kung isang ulan lang, bubutas na, gagawin ulit, papatungan ulit. So, kailangan po talaga mabago yun. No? And it really starts with the criteria, with the guidelines ng departamento. Kasi kung wala pong guidelines, walang criteria, magkakanya-kanya po lahat ng DE. Ano na lang kung sabihin ni DE ganito, DE ganyan, sige, bakbakin na natin to o kaya i-overlay na natin to. So yun din po ang aking iniutos sa ating bagong OIC for Technical Services and Convergence. Salamat po. Siguro last point na lang, in my observation as a experience as former mayor, siguro I'm sure our chair would agree to this. Doon po sa asphalt overlay, nabanggit ko nga kayo, sinubukan ko na kayo, minsan madalas mataas na kayo sa bangketa sa sidewalk. Siguro, kung pwedeng, yung magandang konkreto, mas maganda wag na i-asphalt overlay. Kasi pag in-overlay nyo, tama ko kayo, because of the quality of asphalt that is what was being used before, ilang taon lang, maulan na lang, isang bagyo lang, yung tuloy-tuloy, bakbak na. Hindi ko alam kung sinasadya yun, baka siguro sinasadya para taon-taon may gawin. Ano pong sinasadya yun? Pero meron namang asphalt overlay that kung nasa specs po, palagay ko mas maganda, smoother, mas maganda sa kalye, lalo sa mga wear and tear ng mas friendlier sa mga sasakyan. Kung ganun yung quality, okay lang po, especially in national highways. Pero kung sa amin nga, sabi ko, sayang yung semento namin, matagal na, pero kung i-overlay lang na asphaltong malasado, after 1 year, 2 years, sigurado bakbak na. So yun lang po, I hope you'll take note of that. Thank you. Definitely. Thank you, Secretary. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator JV. The next will be Senator Legarda.
Thank you, Mr. Chair. I would like to welcome Secretary Dizon and the new DPWH family, but I understand marami pa rin old, and to be fair, there are many competent, hardworking, and honest and loyal